So, magandang hapon po. Magandang hapon po sa bawat isa, sa mga nanonood at sa mga manonood pa lang po. Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. At ngayon po ay meron po tayong bagong topic. Ito po yung 10 signs God could be testing your faith. Ulitin ko po, 10 signs God could be testing your faith. Ang Diyos mahilig siyang sumubok. Mahilig siyang mag-test sa atin. Dahil ano ba yung dahilan ng Diyos? Bakit niya sinusubok yung pananampalataya po natin? Una po ay tinitignan niya kung meron tayong tiwala sa Kanya. Tinitignan niya kung hanggang saan na ba yung naabot ng pananampalataya po natin. At isa pa po ay ginigising ng Diyos yung pananampalataya natin, dinadagdagan ng Diyos yung pananampalataya natin sa pag-aalaw niya na subukin tayo. Amen. Meron pong 10 bagay dito na ang Diyos ay maaaring sinusubok tayo sa pananampalataya. Number 1, so dalawa lang po ito. Number 1, delayed answers to prayer. Ulitin ko po, number 1, delayed answers to prayer. Genesis chapter 21, verse 1 to 2. Basahin ko po dito po sa English version. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. Ulitin ko po, and the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. Ano yung pangako ng Panginoon? Kasi ang Diyos kasi nagbigay ng pangako kay Abraham at kay Sarah. So, i-recall lang po natin. Yung promise na ito, nagkaroon ng covenant ang Diyos at kay Abraham at kay Sarah, na sabi niya na yung magiging lahi nila ay magiging sindami ng bituin sa langit. Amen? May mga pinangako ang Diyos tulad nung promised land, yung great name, at sa kanya lilitaw yung hari. At ito po yung pinaka tinutukoy po dito ay magiging sindami ng bituin sa langit ang lahi nila. Pero ang problema po nung time na yon, matanda na si Sarah at baog pa siya. Kaya hindi sila nagkakaanak. Amen? Pero ito pong, dahil ganun kalaki yung tiwala ng Diyos, ganun kalaki yung tiwala ni Abraham sa Diyos, nagtiwala pa rin siya. Dito po sa first part, the Lord visited Sarah. Mula nung pinangako po ng Diyos kay Sarah at kay Abraham, ay lumipas pa po ang 25 years. Hindi po ito yung pinangako ng Diyos kahapon, bukas sinagot na niya, or next week sinagot ng Diyos, kundi 25 years po ang nagdaan bago natupad ang pangako ng Diyos. Si Sarah po, nung time na yon ay 90 years old at si Abraham ay 100 years old. Kaya nga po isa kang pinangalan sa anak nila dahil ang meaning nun ay laughter, or in Hebrews, yitzhak. Yung laughter kasi, ito yung nung nangako ang Diyos kay Sarah, kay Abraham, pwedeng merong konting doubt kasi doon sa physical na katayuan nila, hindi na kaya. Yun, nung nanganak si Sarah, pinangalanan nilang laughter. Kasi, ito yung laugh of disbelief. Natawa siya kasi parang hindi totoo. May mga times na sobrang imposible na ng pangako ng Diyos at sobrang tagal na minsan matatawa ka na lang dahil sa disbelief. Tatawa ka na lang na hindi naman totoo yun. Pero eventually, that disbelief, laughter turned into joy of the fulfillment of God's promises. Na-rebuke ng Diyos si Sarah nung natawa siya, nung nagpadala ang Diyos ng anghel at sinabihan si Sarah na maglilihi siya at sa kanila magmumula yung mga lahi na sindami ng bituin. Ayun, nung unang laughter po ni Sarah ay disbelief, pero nung nasagot na yung panalangin niya, ito ng laughter of joy of the fulfillment of God's promises.
Amen? Dito po sa second part, as He had spoken. Dahil ito po yung tulad ng sinabi ng Diyos, hindi dahil perfect ang faith ni Abraham at ni Sarah, kundi tapat mangako ang Diyos. May time sinusubok tayo ng Diyos sa pananampalataya natin dahil gusto niya na maging buo yung pananampalataya, yung tiwala natin sa Kanya. Kahit na may times na nagkakamali tayo or hindi perfect yung tiwala natin sa Kanya, ang Panginoon ay tapat pa rin. Tinupad niya pa rin ito. 25 years ang nakalipas, tinupad niya pa rin dahil tapat ang Panginoon na nangako sa kanila. Amen? Nagkamali nga po sila dahil sa sobrang tagal na ng paghihintay, akala nila na yung magiging fulfillment ng promise ng Diyos ay si Hagar. Akala nila na kailangan si Hagar ang magdalang tao na magiging lahi ni Abraham, pero hindi ayon ang plano ng Diyos. Dumating kasi yung punto sa kanila na nilagay nila yung promise ng Diyos, pinilit nila. Kapag kasi nangako ang Panginoon, hindi natin kailangang pilitin. Ito ay kusang mangyayari. When the time is right, the Lord will make it happen. Kapag nangako ang Panginoon, matagalan man ito, pero ang sigurado po dito, ang Diyos ay sasagot sa panalangin. Ang Diyos ay tutuparin niya yung pangako natin. Tulad nila Sarah at nila Abraham, may time po na bumababa yung hope nila, na bumababa yung faith nila sa Panginoon, kaya nila nagawa tong pagkakamali na to, na akala nila si Hagar ang pagmumula nung lahi ni Abraham na pinangako ng Diyos. Nagkamali sila dun pero po, parang katulad po sa atin, may times na hahanapin natin paano kaya mangyayari yung pangako ng Diyos. Paano kaya mangyayari ito? Dahil sinabi ng Diyos, ito yung nagrema sa akin, minsan nahanapan natin para mangyari. Pero, ang gusto lang ng Panginoon sa atin, be still and know that I am God. Kailangan lang ng Diyos na magtiwala lang tayo at hintayin natin yung pangako ng Panginoon. Dahil ito pong paghihintay ay isang test, time test po ito. Kung gaano natin kamahal ang Diyos, kung tayo ay magtitiwala pa ba sa Kanya, sa kabila nung ang tagal ng pagsagot sa panalangin po natin. Amen po. So ito po sa number 2 po. Closed doors and sudden changes. Closed doors and sudden changes. Dito po sa Acts chapter 16, verse 6 to 7. Basahin ko po. Sa Troas, ang pangitain ni Pablo. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok sa Bithynia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Amen. Ito po yung closed doors and sudden changes. Ang plano po nila Pablo, original plan po nila to. Ito ay marahil pinag-pray po nila, sinunggol nila sa Diyos na magpunta sa Asia para mag-preach ng gospel. Pero dumating po yung point dito na habang naglalakbay sila, ay sinansala sila ng Holy Spirit or pinigilan, sinarado yung pinto doon sa planong yon. Dahil merong may detour na kailangang mangyari sa buhay po nila. Ang pag-test sa atin ng Diyos, sa faith po natin, minsan may mga pintuan siyang sinasara, minsan may mga detours sa buhay po natin. Pero kailangan po natin magtiwala sa Diyos dahil siya ang nakakakita nung daraanan po natin. Hindi natin nakikita kung anong meron doon sa unahan, kundi ang Diyos ang nakakakita kung anong meron, kung ano ang mangyayari. Kaya po magtiwala po tayo sa Kanya. Nung time na to, sila Pablo, sila Timothy, ayan po, sila yung nagplano na pumunta ng Asia sa Bithynia. Nung hinadlangan po sila ng Diyos, napunta sila sa Troas. Anong meron sa Troas? Ito pong Troas ay part po ng Europe. Sa Europe po ito. Nagka-vision siya ng isang Macedonian man calling for help. Nung panahon na to,
Nung panahon na tayo sa Macedonia po, talamak po dito ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, at talamak po dito yung kasalanan, at yung uh, um, dito yung takot sila sa kamatayan. So, ibig sabihin po nito, urgent ang pangangailangan ng Macedonia. Merong Macedonian man na nananalangin, humihingi ng tulong sa Diyos, narinig ng Diyos, dahil plano naman po ng Diyos na ma-preach ang gospel sa Asia. Kaya nga po nandito tayo, part tayo ng Asia, at nasyaran tayo. Pero ito po kasi urgent ang pangangailangan sa Macedonia nung time na yun. At nung nagka-vision po, si Pablo, dumiretso po sila doon sa Troas. Ito po yung maganda kapag nakikinig po tayo sa leading ng Holy Spirit. May mga times na sinasarado ng Diyos ang pintuan, o may mga pagbabago, sudden changes sa buhay po natin, na minsan nakakadismaya, nakakadisappoint, dahil inaasahan natin na ganito yung mangyayari, pero iba yung nangyari. Amen? Kung magtitiwala tayo sa Panginoon, kahit na may mga pagbabago o may mga sinasarang pintuan ng Diyos, magiging perfect yung lakbayin po natin. Magiging maayos yung spiritual journey po natin. Amen. Tulad po nito, ano naging gagandahan po nung nakinig si Pablo sa Holy Spirit na huwag munang pumunta ng Asia, kundi dumiretso ng Troas at dumiretso po ng Troas. Tama po. Ang naging benepisyo po nito ay marami ang naligtas. Amen. According po doon sa ibang commentaries, ang reason for closed doors and sudden change sa kanila Pablo ay una, nung time na yun ay may sakit po si Pablo. Hindi niya po kaya physically na bumiyahe ng ganun kalayo. Ganun kalayong lakbayin. Amen. Baka hindi kayanin. Amen. Ang pangalawang reason kung bakit sinarado ng Diyos ang pintuan ay urgent ang needs ng Macedonian kaysa sa pupuntahan nila. So mas mahalaga po ang pangangailangan ng mga Macedonian. Pangatlo, maaaring hindi pa prepared ang Asia at Bithynia. Hindi pa natataniman, unlike sa Troas, sa Macedonia. Amen. May mga times po kasi na may plano po tayo, tulad po example sa church planting po natin. Amen. May mga pangarap tayo na magbuksan yung simbahan dito sa ganitong probinsya. Example ko na lang po dito po sa Bicol, alam ko po matagal po itong pinagpe-pray. So naalala ko po noon, parang hindi pa ako pastor, ay mayroon na nagpe-pray po dito sa Bicol. Isa na rin po kami sa nagde-desire na magkaroon ng simbahan po dito, dahil nga taga dito po yung sa father side po namin. So hindi lang po kami, may mga kapatiran po tayo na taga dito din po at nananalangin na magkaroon ng simbahan. So ang tanong, bakit kung naalala ko, hindi pa ako pastor nito. Ako po ay nagpapastor na po ng 10 taon. Imagine nyo po yun na 10 years bago po naganap na magkaroon po ng simbahan dito. Bagamat matagal na pong pinaplano, pero ngayon lang nangyari. Amen. Dahil sinarado ng Diyos yung pintuan dito para maikalat muna ang salita ng Diyos sa ibang lugar at para maihanda rin po itong lugar ng Bicol. Amen po. Napakagaling po ng timing ng Panginoon kung magtitiwala po tayo sa Kanya. Kasi marahil kung minadali po natin, pinilit po natin yung sinabi ng Diyos na magkakaroon ng simbahan dito at pinilit natin, marahil ito po ay hinog sa pilit at mahihirapan lang po tayo mag-evangelize. So kung makikinig po tayo sa leading ng Holy Spirit, mas mapapadali po yung trabaho natin. I believe po na ito yung tamang panahon na binuksan ng Diyos itong Rema Bicol, dahil praise the Lord po, dahil napakagaan mag-share ng salita ng Diyos po dito sa lugar na to. Yan. Nung time po nila Pablo, nila Silas, nila Timothy, ito po nabasa ko rin po ito sa isang commentaries na ang reason na hinarang sila ng Diyos doon dahil nga may sakit siya, at doon doon niya nakasama si Lucas na isang doktor, at may reason na nahinto sila doon para maging ready siya physically at maging ready din yung mga tao sa Asia spiritually para maging hinog sila. At pag pumunta sila Pablo sa Asia at sa Bithynia, ay ready for harvest na lang po.
Amen? Hindi na kailangan pang patigasan ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Minsan ang pagtest ng Diyos sa faith natin ay through delays and closed doors and sudden changes. Amen? Pwedeng napaka-frustrating ng pangyayaring to. May time na magkakaroon po tayo ng doubt. Nagtatanong tayo, mangyayari pa ba to? Or may tiwala ka pa ba na ang Diyos ay tumutupad sa panalangin? Maging totoo po tayo, may time talaga nangyayari po sa atin na pag sobrang tagal na ng pinapanalangin natin, minsan yung nagkakaroon tayo ng doubt, pero ito nga, kailangan po nating magtiwala sa Diyos. Dahil siya ang nakakita po ng mangyayari sa atin. Amen? Ipapaalam po sa atin ng Panginoon niya. Hindi po pwedeng hula-hula, kundi ipapaalam niya po yan kapag time na. So kung saan ang bukas na pintuan, doon po tayo. Naalala ko po si Pastor Boy, sabi niya po noon nung bubuksan po namin itong Bicol, sabi niya po, kung saan ang bukas ng pintuan, doon tayo. Kasi dati sarado yan. Ngayon, bukas ng pintuan, go ka na. Amen? Kahit na doon pa yung doubt ko, yung takot ko, pero ang Panginoon ay nagga-guide po sa atin. Amen po. Kailangan lang po natin ng tiwala dun sa tapat na nangako sa atin. May mga nagrema sa atin, may mga pinangako ang Diyos na ang tagal-tagal na hindi pa natutupad, pero isa lang po ang sigurado ko dito, ang Diyos ay tutupad pa rin sa pangako niya sa atin. So dito ko po i-close sa isang kwento. Ito po ay tungkol sa isang silversmith. Pero pong grupo ng kababaihan na magkakaroon ng Bible study at ang inassign po sa kanilang topic ay ang Malakay chapter 3 verse 3. Ayun po ang tungkol sa refiner and purifier of silver. Dito inihalin tulad ang Diyos sa refiner and purifier of silver. Ito mga grupong to ng kababaihan na nagtanong sila, bakit kaya dito inihalin tulad ang Diyos sa silversmith? Ano kaya ang meron dito? Ito pong isang babae, sabi niya, meron akong kakilalang silversmith. Pwede ko siyang interviewin kung ano ang meron sa trabaho niya. Sige, nag-agree sila. Ngayon, ito pong babae, pumunta po doon sa silversmith at nag-interview po siya. Sabi niya, Sir, ano po ang, gaano po katagal yung pagre-refine doon sa silver? Sabi nitong silversmith, depende. Minsan tumatagal ng ilang oras, minsan tumatagal ng ilang araw. Depende sa process. Depende sa style ng pagre-refine. Depende sa klase. Ayan, sabi niya, ang tagal po pala, no? Habang hawak-hawak ng silversmith yung merong rod na nandun nakasalang yung silver sa apoy. So, mainit na apoy. So, habang hawak-hawak po ng silversmith itong silver, nagkukwentuhan sila. Ang tagal na nilang nagkwentuhan. Siguro nainip po itong babae. Nang sabi niya, ang tagal naman po niyan. Pwede po bang iwanan yan saglit? Para mag-break time po muna. Ang sabi ng silversmith, hindi ko to pwedeng iwanan. Dahil kapag ito ay nasobrahan, masisira to. Tapos ang tanong po ng babae, so binabantayan niyo po yan kung ilang oras o ilang araw yan? Oo, binabantayan. Hindi pwedeng mawala ang tingin ko dito. Sabi nung babae. Ang sela naman po pala niya ng pag-refine ng silver. At nung medyo tumatagal-tagal na, nagtanong po itong babae na, paano nyo po malalaman kapag refined na yung silver, kapag okay na siya, pag pure silver na siya? Ngumiti po itong silversmith. Ang sabi niya, madali lang. Kapag nakikita ko na ang image ko dito. Amen? Ang title po ng topic po natin ay 10 Signs God Could Be Testing Your Faith. Sinusubok tayo ng Diyos para maging, yung sinasabi po ni Jesus, na ako ay pupunta na sa langit, kaya magagawa nyo rin ng mga bagay na ginagawa ko dito sa lupa. At higit pa rito ang kaya nyong gawin. Amen. Nire-refine ng Diyos, pinapurify ng Diyos yung faith po natin sa pamagitan po nitong dalawang example po. Na
through delays at pangalawa, closed doors and sudden changes dahil gusto niya na maging ma-achieve natin yung faith na katulad kay Jesus na in-example po sa atin na kaya din nating abutin. Amen. Gawin mong opportunities for growth and refinement of faith hanggang ang faith mo ay maging katulad ng faith ni Jesus nung siya ay narito sa lupa. So, ayan lamang po ang share ko po sa inyo. Pinagpalang hapon po. Sa bawat isa tayo po ay manalangin. Lord Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon sa oras na ito. Tinataas ko po sa iyo ang mga nanonood at sa mga manonood pa lamang Panginoon. Ikaw nga, O God, ang kumilos sa amin, O Diyos, sa bawat pagsubok namin, O Lord. Samahan niyo po kami. Alam namin, Panginoon, dinadali sa iyo ang pananampalataya po namin, O God. Salamat sa kalakasan, sa tiwala sa iyo, sa kagalakan, sa paghihintay namin, Panginoon, sa kasagutan ng panalangin. Pinupuri ka namin, O God, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po at God bless you po.